Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Miss Liv Vlog. Nagbabagin mga video tungkol sa pagre-repack ng iba't ibang klaseng mga coat-coating. Guys, ang re-repackin natin ngayon, Gummy Sushi. Ito ang tinatawag na Gummy Sushi Candy. Ang kilo nito ngayong February 27, 2026, 120 pesos. Ang 2.5 kilograms or itong isang bag na ating nirepack, nagkakahalaga ito ng 300 pesos. Sa Divisoria, Manila guys natin to binili itong agamikin din natin nire-repack ngayon. Guys, kung mga baguhan pa lang kayo, gusto nyong kumita or magtinda ng iba't ibang klaseng mga coat-coating, isabay nyo yung mga ganitong mga gamit, hindi kasi mabili ito ngayon sa ating mga kababayan. Ito po, kung mga baguhan pa lang kayo, pwede naman kayo bumili ng paisa-isang kilo lang muna para masubok ninyo kung alin ang mabili sa inyong lugar. Ito guys, so umpisa natin ang ating pagre-repack. Unang ating re-repackin pang 20 pesos guys. Dalawang repack tayo, pang 20 pesos at pang 5 peso. Ito, ang gagamitin nating plastic dito, 5x7 at 19 piraso na Gummy Sushi. Pang 20 pesos lang ang ating binta guys. Pero kung sama kayo mga lugar, depende sa puhunan ninyo. Kayo nang bahala mag-presyo kung magkano inyong bintahan. Ang ganun lang, bibilangin nyo lang. Gamit lang kayo ng plastic na gloves at para maging mabilis tayong mag-repack. Yan, ganun lang, bibilangin lahat para pare-paras ang laman. Guys, kung pipili kayo ng gamit hindi, kailangan titingnan ninyo na hindi nagdidikit-dikit ang mga gamit. Yan. Kailangan yung buwagag siya. Kung nakita nyo mga nagdidikit-dikit na, wag nyo kukunin yun kasi mahirap yun i-repack or nalulusaw na yun. Makikita nyo naman yan kung makintab ang gami or kung kahit anong mga gusto nyong bilhin na paninda. Yan, kahit hindi naman gaano kalaki ng inyong punan sa umpisa, bili lang muna kayo ng pakunti-kunti. Pag nasubok nyo na kung alin ang mabili, yun na. Saka nyo na dadagdagan ng inyong mga paninda. Ang kaganda nitong mga coat-coating guys, kasi tulad nitong gamit hindi, mabili ito sa mga bata. Kahit sa mga malalaki o matatanda na, bumibili ng mga ganitong mga coat-coating. Ito na, sa palengke lang to. Kung sama kayong lugar, punta lang kayo sa mga palengke. Hanapin nyo yung mga pwesto na nagtitinda ng mga mani, or mga fish cracker, mga coat-coating. O, nandun to bibili ninyo itong mga gamit hindi. O, tingnan nyo, kailangan yung wholesale price guys, kasi para mas mababa ang ating puhunan sa pagbili. Ayun lang. At saka, bili na rin kayo ng sealer, yung pang seal nito or yung pang sara. Ayan, makakabili naman kayo ng mga sealer sa mga palengke. Ayan guys, yan yung sealer natin gagamitin. Ayun na, unang-una gumawa tayo ng 12 peraso na Gummy Sushi sa pang 20 pesos. Tapos yung sobra naman mamaya, i-repack natin para sa pang 5 peso naman. Ito guys, ang pag-display naman nito. Ako, sinasabit ko lang to sa alambre at saka isabit ko sa pwesto kung anong mga pwesto nyo dyan. Mga bintana man yan or labas ng bahay. Kahit gilid ng bahay, gawa kayo dyan ng madidisplayan, lamesa man yan. Yan, pwede ito maitinda ang mga ganitong mga coat-coating. Kung magtitinda kayo ng mga ganitong mga coat-coating guys, halaluin nyo na. Samahan nyo na yung mga mani, mga fish crackers, o sampalok. Yan, marami dyan na pwede ninyong pagkakitaan. At saka mabili pa malaking mga tubo. Yun. Sundan nyo lang ating video. Malalaman ninyo kung magkano ating tutubuin dito sa 2 kilot kalahati na ating repack. Di ba napaka-simple lang gawin nito? Kahit nasa bahay lang kayo, pwede na kayong kumita ng mga ganito. Lalo na kung maraming tao sa inyong mga lugar. Yan, may mga bintana kayo dyan. Pwede nyo i-display. Mas maganda guys yung huwag yung lalagyan ng screen. Kasi kitang-kita sa labas ng ating mga kabayan. I-display nyo sa alambre, bitin nyo. Yan, pwede nyo na.
At ito naman guys, ang ating pang 5 piso. Yan, 4 na piraso lang ating nilagay sa pang 5 piso kasi medyo malaki-laki ang ating gamitin din na nabili. At ang plastic naman dito ay 3x4. Ayan, 3x4 lang na plastic ang size niya. So, pag mahaba-habang mga gamit, iba namang size ang gagamitin ninyo, mga 3x5 kasi medyo pahaba na yun. Ayan o, di ba? Napaka-simple lang i-repack ito. At saka mabibili naman ito. Guys, kung nandito kayo sa Metro Manila, pwede na kayo pumunta ng Divisoria Manila. O di kaya sa mga palengke na malapit lang sa inyo. Sa Divisoria kasi, nandun ang pinakamaraming pwesto at makakapili kayo ng magaganda. Ito naman ang pagdi-displayan natin dito. Karton naman, yung karton ng cake. Doon natin ito stapler lang natin to sa karton ng cake. Yan. O yung karton ng cake guys, yung mga box ng cake. Yan, kung may mga kapitbahay tayo dyan, may mga nagbe-birthday, yan, pwede natin bilhin ng mga karton ng cake. O, pwede yung bilhin ng 20, 15, 30, depende sa laki guys ng karton. Tapos, tatabas-tabasin nyo lang yan. Yan, pwede na niyang gawing displayan. Lagyan nyo lang ng alambre na sabitan. Yan, mas maganda guys ang pwesto kung open lang. Kasi nahawakan ng customer, nakikita ng ang lahat ng ating mga paninda. Kaya madali mabili at saka maubos kaagad. Ayan na guys. Ang aking guys, bago ninyo isilda, bilangin nyo muna lahat ang inyong na-repack. Tapos saka nyo i-minus sa puhunan para maalam nyo na kung magkano inyong puhunan at saka kung magkano inyong gustong tubo. Kayo nang bahala sa dito pa 5 piso lang ating presyo. Pero sa inyo, depende na sa inyo kung gusto nyo ng 5 piso or dagdagan nyo pa. Basta importante, bago ninyo i-sell, bilangin nyo muna yung mga na-repack kung magkano lahat ang bibintahin kung maibenta ninyo. Ayan. Mag-adjust na lang kayo sa presyo kung magkano inyong gusto. O diba, bago ninyo i-sell, alam nyo na kung magkano inyong tutubuin. At pwede nyo nang i-display. Ayan, pagkatapos nito guys ma-repack, depende na sa inyo kung paano nyo i-display. Pwede sa basket or anumang inyong pag-displayan. Pero sa akin, sa karton, mas maganda yung nakabitin para nakikita kahit malayo ang ating mga kabayan, nakikita kung anong mga nakasabit. Ayun lang, di ba? Napaka ganda tingnan ng ating pag natapos na ito, maganda na ito tingnan. Ayan, sundan nyo lang ang ating ginagawa guys at pwede nyo ring gawin tulad nitong ating pagre-repack. Di ba hindi naman to mahirap gawin ng mga ganitong pagre-repack basta mayroon lang kayong sealer. Yan on. Di ba napakaganda yan tingnan pagka na-seal na. Yan, yung mga sealer na yan, mabibili ninyo ng mura-mura lang yan sa mga palengkes kung saan kayo. Ito na guys, bibilangin natin kung magkano abutin natin ng lahat ng ating na-repack pag nabenta at kung magkano ating tutubuin. Yan o. Nandiyan na yung ating bilang. Apat-apat ang bilang natin 2020 para mas mabilis ang ating video. Guys, ang puhunan natin dito ay 300 pesos.
isang bag ang ating nirepack. Ang timbang niyan ay 2 kilot kalahati or 2.5 kilograms. Ayan, nasa 500 pesos na. Kung ilan ang lahat ang ating dito, abutin ng ating repack, minus 300 yan, guys. Ayan. 700 ang inabot lahat ng ating repack, guys. Minus 300 puhunan. May 400 pesos ang ating kita or tubo dito, guys. Yun, di ba? Minus plastic. O pagbiyahin natin. Isang pa lang yan, guys, ha? Isang gamit pa lang yan, no? Tubo ng 400. Paano kung may iba ka pang mga paninda? O, di ba? Napakaganda tingnan. Or itinda ang mga ganitong mga gamit hindi. Lalo pag nakita ito ng mga bata, pabalik-balik yan sa inyong tindahan sa pagbili. O, pag nalaman naman na ng ating mga kababayan kung ano mga paninda natin, sila na mismong babalik sa atin para bumili. Yan, guys, ang ating pinagsabitan ay alambre lang yan. Pang 20 pesos. Ganyan. Isabit nyo lang sa inyong mga bintana o saan mang mga lugar. Ito naman ang ating pagsasabitan sa 5 peso. Yan, karton lang yan ng cake. Yan, yung mga cake na kulay dilaw, kulay pula. Yan. Yan ang ating pagsasabitan. Tingnan nyo, guys, ang ating pag-stapler magkabilang gilid para maraming laman ang may lagay natin at saka maganda tingnan. Yan, sundan nyo lang. Huwag sa gitna kasi kunti lang may lalagay, parehas gilid ang ating lalagay. Hagdan-hagdan ng pagitan para maganda tingnan. Guys, importante dito sa karton na to, huwag nyong ipapaputol yan. Kasi maraming beses pa natin yan sasabitan. Yan, pag may mga pumipitas dyan, tatanggalin nyo lang ang stapler, nilinisin nyo lang, tapos yun, sabit nyo na uli. Alam mo, ganyan sa sushi. Hindi naman lahat yan may masasabit dyan. Yung sobra dyan, itabi nyo lang. Pag may mga nabili na, yun, tanggalin nyo lang yung mga stapler na mga nandyan na nabilhan na, at saka dagdag nyo lang uli, sasabit lang. Ganun lang mga technique dito sa ganitong display yung nasa karton. Yan, di ba? Pag isabit mo yan sa bintana, iba't ibang klaseng mga kot-kotin. Pag nakita yun ng ating mga kababayan, guys, nainggan nyo sila na bibili sigurado. Ayan na ang ating gummy sushi. Maganda na yan tingnan, guys, pag tapos na yan. Di ba? Maganda na tingnan. Tapos na. Ganun lang. Pag i-display mo yan, bibiliin ka agad yan ng inyong mga kapitbahay or mga dumadaan sa inyong lugar. Di ba? Nasa bahay ka lang. Kung nagtatambay-tambay ka lang dyan, wala kang magawa sa buhay. Bakit hindi mo gawin to para kumita ka at saka malaking tulong to sa inyong pang-araw-araw sa inyong buhay. Di ba? Ayan na, guys, ang ating tapos na natin maripack. Ayan na, display nyo na yung nakaganyan. Di ba? Napakaganda na. Guys, nagpapasalamat ang Miss Lee Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng mga video ng Miss Lee Vlog. Thank you, guys. Kung gusto nyong kumita, gawin nyo rin ang pagtitinda ng mga ganitong mga kot-kotin para lahat tayo ay kumita. Thank you, guys. Bye.